Ako si Bok, lumaking mahirap pero mataas ang pangarap. Bali kahapon nga pagkatapos kong gumawa ng jelly plan ay hinugasan ko na yung mga pinagamitan ko. Tapos yung mga lata ay dinala ko dito sa may likod kasi nga ay iniipon ko. Sayang din kasi yung pagbebentahan pandagdag sa pambili ng diaper ni mama. Araw-araw ko nga pala siyang nililiguan sa CR para hindi na maulit yung pagka-stroke niya. Pagkatapos yung tita ko naman may psychological disorder yung inasikaso ko. Bali bibigyan ko nga muna pala siya ng almusal. Doon nga pala siya sa may pangatlong bahay nakapwesto kasi style apartment to. At patira lang kami dito. Tapos ito nga yung kwento tungkol sa batang nakita ni mama. Yung babae. Malaki. Hindi niya nakatama, nakatalikod. Isis ng kabay sa labas. Nakatalikod. Buhok lang nakita. Nakatalikod. Buhok lang daw nakita. Sana tinanong mo taga saan sila. Sabi ko, gising niya mo nga. Ako to, tutulog. Ang sabi? Hindi ko nabunod, di ako pinapakinggan. Hanggang sa nawala. Ginising ko si Bok. Binanong ko lang ng gastos ni Bok. Bakit Bakit nagpakita? Ewan ko sa kanila. Sakit ka kasi. Ano ba to? Hindi ka naman sinusundo. Hindi. Mabuti na nga lang at hindi pa pala ito yung sundo niya. Kaya kahit anong mangyari, pinagpapasa Diyos ko na lang yung lahat. Kinahaponan nga, bumili ako ng plastic cover. Gusto ko kasi ayusin yung lamesa namin. Mabilis nga dumumi yung mantel kapag walang balot na plastic. Kaya ginilid ko na muna si mama para makapag-umpisa na ako. Nakakapagod din talaga yung mga gawaing bahay. Pero mas nakakapagod yung linis ka ng linis tapos meron nagkakalat. Bali sinimulan ko na nga tanggalin lahat ng mga nasa lamesa. Pasensya na nga pala kayo ang ingay ng mga bibe. Yun kasi yung mga alaga ng asawa ng tita ko. Bali kahit nga pala nagpupunta kada umaga minsan dito yung tita ko sa amin, ay halos ako pa rin sa mga gawain. Dalawa kasi yung anak niya na lagi niyang kasama. Isang 3 taon at isang 2 taon na anak. Tapos yung asawa niya naman ay nagtatrabaho. Kaya pag nagpupunta yung tita ko dito, saka lang ako nakakatulog kahit papano. Kaya hindi rin talaga obra na magtrabaho ako. Bali mabalik na ako sa ginagawa ko tapos ko nalagyan ng plastic cover yung ibabaw ng lamesa. Tapos kinagabihan ay nagchat si Regine. Bali umorder nga pala siya ng 4 na jelly plan. Kaya naman sobrang thank you talaga Regine, shoutout sa'yo. Kasi kada may tinitinda ako ay bumibili ka. Tapos ay hatid ko na nga, malapit lang naman to dito sa amin. Looban nga kasi tong bahay namin, tapos yung kabilang kanto ay walang ilaw kaya sobrang dilim. Bali meron nga pala silang maliit na bisita at doon sila nagpapabasa tuwing mahal na araw. Kaya naman ito nga pala, sinama ko na siya sa video. Sobrang thank you ulit, lalo't hindi mo na ulit kinuha yung sukli. Kada bumibili ka nga pala ay lagi na lang keep the change. At shoutout nga din pala sa lahat ng mga naging customer ko na hindi na nagpasukli sa akin. Tapos nung makauwi ako ng bahay ay minasahe ko muna yung kamay at paa ni mama. Bali gabi-gabi ko nga din pala tong ginagawa para makadaloy naman ng maayos yung dugo sa buong katawan niya. O paano? Hanggang dito na lang muna ulit itong video natin na to. Salamat sa panonood at sa lahat ng sumusuporta. Thank you.